unang-una kasi parang maraming mga bagong ideas or concept sa pangako, itong pangako sa iyo na wala sa original pangako. So feeling ko sa lahat, even sa lahat ng mga characters, parang naiba nila, na-reinvent nila at talagang sa akin personally, parang wala akong naririnig na ay, kinumpara. Kumbaga tinitignan ng audience to bilang bago sa kanila. So ako rin gusto ko rin congratulate ang creative team headed by Henry na nabihisan nila ng bago ang pangako sa iyo. How about po sa main cast? Kay Katniel and Jodie. When we were starting, ang laking pressure sa amin nga because of the huge success of the original version. And tinry namin yun nga, i-maintain yung essence nung story, pero at the same time mag-branch out sa iba-ibang characters. And I think, sabi nga ni DJ, it did very well. Yeah. I think everyone did a good job. And the basis of ng lahat ng ito is the narrative. If the narrative is solid, it's easy for the actors, it's easy for the directors kasi nga solid yung story. So I think everyone did a good job and nakawala naman kami doon at hindi naman yata na-disappoint yung audiences na dating nagsusubaybay sa original Pangako Sa'yo. At thankfully, nadagdagan pa ng mga bagong generation. I think it also helped na at the beginning parang sinabi na rin sa audience na it's going to be a new Pangako Sa'yo. But yes, the essence is still there and I believe that at the end of the day, it made a lot of people happy. Pwede pa kayo ulit yung tanong. Sa tingin niyo ba Kasi naharot ako eh. sa tingin niyo ba nakawala sa shadow ng first Pangako Sa'yo yung version mo? Siyempre unang-una wala namang masama kung nakawala man o hindi dahil ang Pangako Sa'yo dati talagang grabe rin, di ba? Hindi naman yung negative, very positive yun para sa akin. Nagawa naman ng paraan ng sobra, alam mo yun? Di ba? Hindi, yun naman yung goal talaga namin na hindi masyadong maging kamukhang-kamukha ng Pangako dati, di ba? Bakit naman natin gagayahin pa? Oo, sana ni-replay na lang natin. Hindi, pero ang ginawa naman natin ganun pa rin yung atake, pero iba na yung storya talaga. So, nagawa naman ni Senyor yun, ang napakalupit nating writer. And, balik ko ulit. Feeling ko, hindi ko masabi na totally nakawala kami sa shadow of the original one kasi yun yung hirap pag gumagawa ng isang remake, yung comparison siguro na bakit ganyan, maraming questions yung mga tao, especially yung mga tao na napanood yung una. Pero siguro kung meron tao dito na sobrang na challenge, yun yung creatives, yung writers, kasi may hirapan nila i-balance kung ano ba yung gusto namin i-offer sa kung ano yung hinihingi ng mga tao. Kasi ang dami rin ganun maraming through social media, ang daming opinions, ang daming sabi, ang daming question ng mga tao. May dumating sa time na nagagalit yung mga tao kasi ang dami nangyari sa Pangako Sa'yo na wala naman daw sa original. And ngayon, laking pasasalamat din namin sa buong team and sa mga tao kasi natanggap nila yung Pangako Sa'yo na naintindihan na nila na, okay, Pangako Sa'yo remake to pero binigyan nga nila ng ibang buhay. So hindi siya madali and ngayon napatapos na kami, parang gusto ko i-credit talaga yung mga writers and all kasi na-balance nila yung original and the new one. Ayun. And for you, Catherine, since nasa iyo ng mic, how does it feel being nominated sa Kids' Choice Awards? Kasi last year, di ba si Daniel? Ngayon ikaw naman. Saya. Panalo na to. Hindi. Panalo na si Catherine. Maraming nominated.